Nauwi sa patayan ang pagtatalo ng tatlong magkakapatid sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Nakipagtalo raw ang suspect na si Glenn Tan sa kanyang mga kapatid tungkol sa kanilang negosyo sa kanilang bahay sa Banawe Street. Sa investigasyon ng mga pulis, sinabi raw ng suspect na una siyang pinaputukan ng kuya niyang si Arsenio. Gumanti lang daw siya kaya napatay niya ang dalawang kapatid at isang pamangkin. Pero ayon sa mga pulis, walang tama ang suspect at iisang baril lang ang nakita sa crime scene. Sinubukan pa raw tumakas ng suspect pero pinaputukan ng mga pulis ang gulong ng sasakyan nito. Naharap ang suspect sa kasong murder. Huli naman sa akto ang magkapatid na akyat bahay sa Sabarte Road, Novaliches. Notorious daw ang nanakawan ng dalawa at hinihinalang pasimuno sa sunod-sunod na holdapan sa naturang lugar. Gary De Leon, ikwento mo. Nilagaring mga kandado, wasak na mga doorknob at mga nagkalat na gamit. Ito ang tumambad kay Yoni Peñano pagkabukas niya ng kanyang drug testing clinic sa Sabarte Road, Novaliches alas 7 ng umaga. Pagdating namin sa office, wala yung CPU namin tsaka mga electric fan. Problemado tuloy si Peñano dahil matitigil ang operasyon ng kanyang clinic dahil ang natangay niyang computer ang naglalaman ng mga file ng pasyente at registered software ng LTO para makapag-operate. Notorious na grupo daw ng akyat bahay gang paulit-ulit na bumibiktima sa mga establishmento sa kanilang lugar. Halos lahat-lahat na doon sa mga stall na yun, mga nagre-rent doon, lahat na nawalan. Pero kaninang umaga, tila nagwakas na rin ang kanilang kalbaryo dahil aksidenteng natsyempohan ng mga nagro-rondang mga pulis ang mga kawatan. Yung dalawang nahuli na suspect na caught in the act sila na nagnanakaw dito, na tsyempohan po ng mga nagpapatrolya natin pulis. So, nung nakita po nila na nagnanakaw ito, agad po sila na-aresto. Bagsak kalaboso ang dalawang magkapatid na sospek na sina Jonard Tidencia at Eric Tidencia. Umami naman agad ang magkapatid at humingi ng tawad. Gipit lang po sa buhay. Gipit na ng pangangailangan lang po. Pasensya na po kayo talaga. Gipit lang po talaga kami. Pero hinala ng pulisya ang magkapatid ang pasimuno sa sunod-sunod na kasong nakawan at holdapan sa lugar ng Sabarte Road. Tinitignan po namin yung anggulo na connected sila dito, na malamang sila po yung grupo ng yung mga perpetrators dito, mga suspects natin sa mga series ng akyat bahay. Natuwa naman ang biktimang si Peñano dahil naibalik ang nakuhang CPU computer sa kanya. Naharap naman sa kasong robbery ang magkapatid. Gary De Leon, News 5. Natagpo ang patay sa tama ng bala ng sumpak ng isang tricycle driver sa barangay Pasong Putik sa Quezon City. Kinilala ang biktimang si Marlon Credo. Hindi pa malaman kung sino ang may kagagawa ng krimen at kung ano ang motibo sa pagpatay. Galing daw sa pamamasada si Credo at lumabas lamang ng bahay. Dito raw nakarinig ng mga putok ng baril ang mga kaanak ng biktima. Wala raw kaaway ang biktima kaya hinala ng kanyang nanay ay napagtripan lamang ito. Pampaserong jeep sumalpok sa pader at inararo ang 6 na sasakyan sa Antipolo. 15 pasaheros sugatan. Rider ng motor bumangga sa steel barrier sa QC at tricycle bumaliktad matapos bumangga sa Center Island. Ikwento mo, James Beltran. Halos mawasak ang harapang bahagi ng pampaserong jeep na ito nang bumangga sa pader ng ginagawang warehouse sa Antipolo City kanina umaga. Pero bago yan, 6 na sasakyan pa raw ang inararo ng jeep na minamaneho ni Florenzo Villarreal. Sugatan ang 15 mga pasahero nito na agad sinugod sa ospital para ipagamot. Paliwanag ng driver, hindi kumagat ang kanyang preno. Kaya nag-engine brake na po ako. Nag-engine brake ka? Oo. Tumalab? Tumalab, kaya lang talagang palusong po eh. Talagang accident of area yung area nyo. At hindi lang ilan ang na-aksidente doon. Kakasuhan ng driver ng reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Nakahandusay at hindi magalaw ni Orlando Tarun ang kanyang katawan nang sumempla ang kanyang motorsiklo sa Commonwealth Avenue. Kwento ni Tarun, pauwi na sana siya nang bumulaga ang nakatumbang steel barrier sa gitna ng kalsada. Yung steel barrier dyan sa U-turn, nakatumba. Oo, tapos? Hindi ko napansin kasi nasa gilid ako Dito lang ako sa lane na to Sinisisi naman ng MMDA ang mga residente sa paninira ng mga barrier sa lugar kaya nangyari ang aksidente. Agad naman dinala sa ospital ang rider.
Nakabaliktad pa ang tricycle na ito nang naabutan ng News 5 pasado alas 2 sa madaling araw sa IBP Road sa QC. Kwento ng tricycle driver na si Ricky Calzado, nasagi sila ng isang pulang van kaya siya napakabig at bumangga sa Center Island. Agad itinakbo sa ospital ang 5 pasahero nitong sugatan. Di na naplakaan ang van na humarurot palayo. James Beltran, News 5. Wala pa raw kasiguraduhan kung bubuksan muli ng gobyerno sa mga mangingisda ang Scarborough Shoal. Ayon sa Malacanang, posibleng i-extend ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang fishing ban doon. Sa July 15 sana matatapos ang fishing ban sa Scarborough. Pero pinag-aaralan pa raw ng PIFAR kung ligtas sa mga mangingisda na mapadpad sa Scarborough na pinag-aagawa ng Pilipinas sa China. Gusto rin daw ng PIFAR na hikayatin ang pangingisda sa ibang fishing sites bukod sa Scarborough. Aktivista nagwala habang nagbibigay ng talumpati si Chinese President Hu Jintao sa Hong Kong. 2 palaka ikinasal sa India. At mga brilyante ni Queen Elizabeth II ibinida sa isang exhibit sa London. Narito ang aksyon abroad. Naging makulay ang flag ceremony ng Hong Kong para sa kanilang selebrasyon ng 15th Independence Day. Dumalo sa okasyon si Chinese President Hu Jintao. Pero habang nagtatalumpati, biglang tumayo ang isang aktivista. Nagwala ito at isinigaw na diktador ang China. Nailabas ang lalaki nang pagtulungan siyang kaladkarin ng mga gwardya. Kakaibang kasalan ang ginawa sa India. Ang pinag-aido kasi, mga palaka. Ipinwesto ang bride at groom sa isang lalagyan na ginayakan ng mga bulaklak. Parang piyesta ang kasalan na sinabayan pa ng mga tradisyonal na tugtugin. Bahagi raw ito ng ritual para sa Diyos ng ulan na si Intra. Natutuyo na raw kasi ang mga pananim ng magsasaka dahil sa tagtuyot. Nakadisplay sa Buckingham Palace ang iba't ibang diamond ni Queen Elizabeth II bilang bahagi ng selebrasyon ng kanyang Jubilee Year. Makikita sa palasyo ang mga kumikinang na brilyante ng reyna. Kasama dito ang kanyang mga kwintas at ibang alahas. Pero highlight sa exhibit ay ang kanyang mga korona na puro brilyante. Priceless na raw ang mga brilyante dahil bahagi na ito ng kasaysayan. Maricel Halili, News 5. Susunod sa aksyon, suspension ng klase sa QC tuwing may bagyo o malakas ang ulan, ipapabahala na sa mga kapitan ng barangay. 3 universidad sa bansa pasok sa top 50 ng mga nangunguna sa buong mundo pagdating sa pagtuturo ng Ingles. At Tom Cruise magpa-file rin ng divorce laban sa misis na si Katie Holmes.